In continuation po sa ating pong series na ginagawa, let me begin again sa question na to. Do you consider yourself God's guardian in His love and grace? Of His love and grace. Do you consider yourself as guardian or God's guardian of His love and grace? Isang bagay na magpapaalala po sa atin, ano ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos na naranasan natin? Yung grace o yung grasya na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ang kahalagahan niyan sa buhay natin? So, tingnan po natin from question kung ano itong pagmamahal at grace ng Panginoon in relation to our life. Sa ating araw-araw na pamumuhay, we believe na yung pagmamahal at grasya ng Diyos, taglay po natin yan. Lagi po nating tatandaan, ang pagmamahal ng Diyos nananatili. Ang grasya ng Diyos nananatili. Lahat ng mayroon tayo sa buhay considered as grace of God. Ang buhay natin, it is because of His grace. Salvation natin is spiritually because of His grace. Because He loves us so much. Binigyan niya tayo ng klase po ng buhay na hindi natin matatagpuan sa buhay na to o sa mundo na to. Ito yung buhay na walang hanggan. And that's because of His grace. Mayaman po ang grasya ng Diyos. At gusto ko po na makita natin ang mga katotohanan na yan sa buhay po natin habang tayo ay narito sa lupa. Okay, this is the title of our conversation this afternoon, Love and Grace. So very obvious pag tinignan natin sa Bible that God is love. No question about that. At alam natin, mga definition ng love na makikita po natin even sa mga posting that love is patient, love is kind, love is not, does not keep the records of wrong. Iba-iba kung titingnan po natin yung definition ng love. Pero yung grace kakaiba to. Dahil bihira nating marinig yung grace. Unless kung ang pangalan mo ay Grace. So lagi kang tinatawag. Or kung may kaibigan ka na Grace, Grace! Parito ka na! So yan, si Gracia. So, pero itong grace na to, pag titingnan po natin, yung katotohanan about grace, pansinin niyo po mabuti sa mundo na to. Mayroon bang humingi sa inyo ng grasya? Mayroon na ba kayo naranasan o may nagtanong na ba sa inyo, pwede mo akong bigyan ng grace? Meron bang ganon? Parang ako wala pa eh. Wala pa akong narinig. Di ba? Oh, when we pray, okay, di ba? But yung tao na humihingi sa inyo ng grace, meron ba? Or may mga taong nagsasabi sa inyo na, can you love me? Pwede mo ba ako mahalin? Di ba? Oh, pwede. O halimbawa, may nagsabi sa inyo, I love you. Ano yung response mo? Di ba? I love you too. Siyempre siya may mga asawa na, gano'n na lang. Huwag niyong itanggi dahil pag tinanggi niyo, kawawa kayo mamaya. I love you, so I love you too, kaya tayo ay nagkaroon ng partner. Pero itong grace, kakaiba to. Kakaiba itong grace na ating pong nakikita sa Bible. Ang yaman po niyan at hindi yan naghihiwalay, the love and grace. May isa pa yan, mercy. Pero kung titingnan natin, the meaning is almost the same. Nakapoob dyan kung paano yung grasya at habag ng Panginoon ay nakikita natin because He loves us so much. So let's begin our reading from this verse. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Yan po ay mismong sinulat ni Apostle Paul, isa sa mga tinawag ng Panginoon, at yung word na binanggit dito ni Paul nung siya po ay nanalangin sa Diyos, ang sagot sa kanya ng Diyos is, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Let me clarify the word weakness na tinutukoy dito ni Paul at ng Panginoon is not about sin. Kasi minsan, yung weakness, ina-identify natin or nire-relate natin or kina-classify natin minsan as sin. Halimbawa, kahinaan ko kasi ito kaya ako nagkasala. So, pwede kasi na ma-justify yung sin because of this weakness. So, nung sabihin ni Lord ito kay Paul is not about the sin that Paul has committed. Hindi ito doon sa pagkakamali ni Pablo.
Another idea ng weakness kung titingnan po natin is about our ability. Yung kakayanan na mayroon ka. Iba-iba yung ating pong level or yung ating ability. Even the level of ability is different. You will notice that. Simple illustration. Kung kayo 5, mahuhusay kayong magluto. 5 kayo. Di ba? May kanya-kanya kayong style. Your ability to cook. Halimbawa, sinabi, mag-cook ka ng adobo. May kanya-kanya kayong style. Iba-iba yung lasa. Iba-ibang ability. Pero yung iba, pag sinabi mo mag-cook ka ng adobo at weakness nila yung cooking, pag tinikman mo, yung adobo, nagiging ano? Ganun nangyayari. Kasi nga, yun yung example ng hindi kasi talaga yan yung line ko. That's my weakness. Kaya wag mo akong paglulutuin. Kaya yung iba sa atin, paglinisin mo na lang ako, wag mo na lang akong paglutuin. Mas okay pa tayo dyan. Notice natin yan? Even halimbawa, mga ilang basic na nakikita natin. Okay, kumanta ka. Pag talagang yun ang strength mo, okay. Pero alam natin, hindi lahat tayo ay kumakanta. Kaya yung iba, pasayawin mo na lang ako, wag mo lang akong pakantahin. May mga ganon. Di ba? Mayroong kumakanta, okay sumayaw. Mayroong sumasayaw, hindi okay kumanta. Depende nga kung ano yung strength and weakness. Ito yung gusto ni Paul na ipaunawa. Na lahat po tayo mayroon tayong weakness. Mayroon tayong kahinaan. Mayroon tayong bagay na hindi natin kayang gawin kagaya ng ginagawa ng iba. Kaya nung si Paul ay nanalangin, ang sagot sa kanya ng Diyos, ang habag ko, ang grasya ko ay sapat sa iyo, Pablo. Kaya nasabi na Paul, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So, kaya po kinaklarify ko, hindi po yan sin. Kaya nasabi ni Paul na tanggap niya kung hindi man sinagot ng Diyos yung kanyang dalangin na siya ibigyan ni Lord ng kalakasan about these weaknesses. If there's one thing na gusto ko po na tandaan nyo sa ating mapag-aaralan, kasi this statement of Apostle Paul is very related sa ating pong daily life activities, especially if we believe in Jesus. Tingnan po nating mabuti kung ano ang mga katotohanan sa statement ko ito. The right application of spirituality reveals the essence of Christianity. The right application of spirituality reveals the essence of Christianity. Bakit ko nasabi ito? Mapapansin po natin sa mundo, maraming nagsasabi, I am Christian. We don't know the basis. But of course, sa Bible, there's really an essence of being a Christian. Mayroon po talagang clear, masasabi po natin, statement sa Bible, ano bang ibig sabihin ng Christian? Okay, in short, yung ating pong, kumbaga po ay natututunan sa salita ng Panginoon, pagka sinabi natin na Christian from the word Christ, kasi doon siya talaga nag-originate, di ba? From the word Christ or Kristo, si Jesus yung tinutukoy dyan So kapag ka sinabi na Christian, ibig sabihin followers of Christ. Correct? So followers of Jesus. Diba sa atin, mayroong nung araw o maging sa panahon ngayon, yung follower kinakabit sa name kung sino man yung sinusundan mo. Halimbawa nung araw, mayroong tinatawag na Nuranians. Sino yung mga bata pa ngayon, hindi nyo alam yon. Bilmanians. Sino yung mga nakarinig nung araw? Sige, tas huwag kayo mahiya. Ayan, di ba? Sieronians. Di ba? Sabay ganun So, kung ano yung pangalan mo at mayroon kang follower, lalagyan lang yun ng IAN. Kasi the word IAN means follower. So, ang pangalan mo halimbawa is what? Sige, sino may pangalan di? Si Donya na lang. Donya o Donna. Donya tuloy. Donyanyans. Donayans. But anyway, so nililink lang po nila at sa Bible, ginamit din yung term na Christian nung first na nagamit po yan sa lugar ng Antioch na tinawag lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus, tinawag na Christian. Kasi nga follower Yun yung follower.
Na gusto ko maging malinaw sa atin po, as we walk, di ba, in this world, as believers of Jesus, gusto ko na maging clear sa atin, palawakin natin, ano ang connection ng grace of God and the love of God in our lives? Bakit tayo tinawag na Kristiyano? And ano ang connection niyan sa tinatawag na spirituality? Kaya ko nasabi, right application of spirituality reveals the essence of Christianity. Mahalaga po, tama yung understanding natin sa spirituality. Para nang sa ganun, tama din yung nagmamanifest sa pagiging Kristiyano natin. Kasi sabi ko, marami tayong maririnig na, Kristiyano ako. Kasi ginagamit po ng mga religion ito. Hindi naman natin sinasabi na mali ang mga gumagamit ng religion na gumagamit ng Kristiyano. That's not my point. Ang point ko lang po is individual belief natin sa Lord. If you are saying that you are a believer or Christian, mahalaga po na clear sa atin itong statement na to. Somehow, it will direct us doon sa talagang nais ng Panginoon na maintindihan natin about Christianity. Without any para bang, kumbaga ay, sabihin na natin na paninira sa ibang belief. No, that's not the point. Hindi natin kailanman ginajudge or sinisira ang sino man. Kung ano man po ang pananampalataya ng iba, kung may gumagamit man na Kristiyano or Christianity, nasa sa kanila po yun eh. Kahit po tayo, nasa sa atin yan. Kung gagamitin natin yung the word na, I am a Christian, we are free. Because why? Because we believe in Jesus. So ibig sabihin, lahat ng naniniwalang mayroong Jesus, ang kanilang pananaw, sila ay Kristiyano. Di ba? So, lahat at yung mga pananaw, halimbawa, nabinyagan ka sa Katoliko or whatever religion or sa Christian religion, yun ay paraan para sabihin, Kristiyano ako. But the point is, gusto ko maging malinaw, if we believe in Christ, I'd like you to understand the spiritual meaning or the spirituality ng ating pong pananampalataya. Bakit mahalaga yan sa tinatawag na pagmamahal at yung grasya ng Diyos na mayroon tayo? Let's continue po. Okay. Based sa book na ating pong pinag-aaralan, according to John Ortberg, sabi po niya, spirituality rightly understood is life. It is the humble reception of grace and the confident embrace of love. Kung tama daw yung pangunawa sa tinatawag na spirituality, yun yung tinatawag na buhay or life. Or it leads us to a right direction. At in opposite to that, spirituality wrongly understood is death. Ano nangyari? A major source of human misery is rebellion against God. Hindi natin mayaalis sa mundo na to na may mga tao talaga na hindi naniniwala sa Diyos. Although, sa kanila pong pananaw, they are spiritual. Ulitin ko. Pag tiningnan po natin sa mundo na to, may mga taong naniniwala, they are spiritual. But they don't really believe God. Pero sa kanila, spiritual yun sa kanila. Spiritual sila. Based sa understanding and based sa meaning nila ng spirituality. So doon nagfo-fall kasi yung kanila pong understanding kung ano yung bagay na na-experience or nakita nila, doon nag-i-evolve yung kanilang buhay. Kahit na hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. The point is, most of people, lahat po, halos karamihan, who believe about spirituality, they believe that there is someone who is higher than them. Ano man yan, naniniwala basta't tinanggap ng isang tao ang bagay na spiritual or any, kumbaga po ay belief related to spirituality, naniniwala sila na mayroong someone above them. Mas makapangyarihan. Kasi ito yung bagay, ito yung status, ito yung situation na, kumbaga po, labas na ng ating, kumbaga yung ating pong pangunawa bilang tao.
Ito yung bagay na hindi na natin talagang maintindihan. Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita. Ito yung mga bagay na wala tayong ka-idea kung saan nag-originate, pero they exist. Kaya nagkakaroon ng idea ng spirituality. Now, tingnan muna natin, ano ang idea ng mga tao, ilang tao, about spirituality. So kung mag-search tayo kay Google, marami po tayo makikita na idea ng mga tao. Isa ito sa nakita ko. Si Christina Puchalke. Puchalski. Isang MD Director of the George Washington Institute for Spirituality and Health. Hindi ko po siya kilala. Baka tanungin niyo mamaya sa akin kung sino si Christina. Pag na-meet niyo siya, please sabihin niyo lang nagamit ko kayo. Sabi po niya, spirituality and health contends that spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals seek and express meaning and purpose in the way they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to nature, and to the significant or sacred. Ganyan po nila tinitingnan. Based po sa website na to na aking nakita, si Christina isa sa mga expert pag pinag-uusapan po is spirituality and health. Ibig sabihin, knowledgeable sila. Alam nila yung different aspect, especially ng humanity. Kaya nasabi nila itong definition na to na pag pinag-uusapan spirituality, this is the aspect of humanity. At mayroong mga experiences, kagaya ng sinabi niya sa bandang huli, to the significant or sacred. Another definition from one of the experts also is this. According to Mario Buegard, and then Dennis O'Leary. Hindi ko na ma-pronounce kasi, okay. Researcher and author of The Spiritual Brain. Can you imagine that? Ganun sila katalino. Sabi niya, spirituality means any experience that is taught to bring the experiencer into contact with the divine. Sabi na, parenthesis, in other words, not just any experience that feels meaningful. There is a contact or relationship na nagkaroon, na nabuo with the divine. The idea na kanila pong gustong ipakita rito when they say divine, someone who is again above us. Yung hindi mo nakikita pero nag-i-exist. Divine being. Hindi lang nila ma-direct kung sino itong divine na to. Hindi na lang masabi kung sino itong divine na to. Pero kung ang tao na involved to any form of religion, naniniwala po sa spirituality. Kasi po, from the word spirit, na-develop yung spirituality kung paano namumuhay ang tao na naniniwalang mayroong Diyos or there is someone who is divine. Kaya nagkaroon ng idea about spirituality. Now, ano ang point? Bakit mahalaga to sa ating pong idea about grace and love? Kasi hindi po natin maiaalis ang buhay espiritual sa isang taong lumapit sa Panginoong Hesus. Sa isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano, hindi mo pwedeng alisin ang idea ng spirituality. Dahil dito po iikot ang buhay ng Kristiyano. Mapapansin natin sa salita ng Bible, even kay Apostle Paul na ating pong pinag-aaralan ngayon yung text ni Apostle Paul, based sa ilang study, halos sa sulat ni Apostle Paul, binigyan po niya ng emphasis ang kahalagahan ng spiritual life sa buhay ng isang nananampalataya sa Panginoon. Even the spiritual gifts, marami sinabi si Apostle Paul, mga spiritual people. So, dito natin makikita, even experiences about the Spirit of God, which is very related sa tinatawag na spirituality, marami si Paul na na-mention. Sa Bible po, sabi ng ilang mga Bible scholars na nag-study, is more than 20
related sa study ng spirituality. So depende sa version kung paano ginagamit yung term na spiritual or spirituality. Ang point ko po rito, kaya ko ito isinama, para magkaroon tayo ng idea, ano ang belief ng mga tao outside Christianity. Yung hindi sila dahil naniniwala sa Bible, but they believe in spirituality. Okay. So titingnan po natin. So doon sa sinulat ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 1. Now, we will move now sa idea ng biblical spirituality. Nakita natin kanina yung idea ng mga expert, yung nag-aral about humanity. 'Di ba? Ito yung mga nag-interview, ito yung mga pumunta sa iba't ibang group of religion. So, at nakita nila, nabuo nila yung ganong klase po ng definition. Now, si Apostle Paul ay nagbigay ng advice. Pansinin niyo sa Galatians. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Now, mahalaga po ito na maintindihan natin as believers of Jesus. Kasi kahit po tayo nananampalataya na, nagkakamali pa rin tayo. Correct? Nung nagbigay si Paul ng advice sa Galatians chapter 6 verse 1, malinaw sa advice ni Paul na kung sino yung nagsasabi na spiritual siyang tao, restore that person who committed mistakes. I-restore mo siya. Kausapin mo siya. Kaya lang sinamahan ni Paul ng napakagandang isa sa mga attributes na dapat makita in terms of spirituality, and that is the spirit of gentleness. Bakit? Sabi ni Paul, kung hindi ka magiging maingat, baka pati ikaw magkasala. Di ba? Kakausapin mo yung nagkasala, but make sure that you are spiritual. Paul, anong ibig mo sabihin? You who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. So, spiritual ka na, dapat mayroon ka pa rin kinoconsider, and that is the spirit of gentleness. Ito yung klase ng action na dapat malinaw sa tao na pwede mo ma-express while you are correcting someone or probably rebuking someone. Typical na nangyayari, mga kapatid. Ito, real talk. Di ba kapag ka may nagkakamali, naiinis tayo? Sino yung pag may nagkamali, natutuwa ka? Wala eh. Pag may nagkakamali na tao, naiinis ka. Ang tendency, dahil medyo hindi mo magustuhan, you will try your best to correct. Pag ayaw magpa-correct, lalo kang naiinis. That's the reaction eh. At iniisip mo, ang tigas ng ulo mo. Ikaw na nga yung tinutulungan, ikaw pa yung akala mo kung sino. Di ba? Yan yung naglalaro sa isip natin. Ngayon, pag hindi ka aware, yung naiisip mo, sasabihin mo yan. Di ba? Hindi mo makontain sa isip mo lang. Magkakasakit ka. Pagka hindi mo na i-release, Panadol ang katapat. Kasi masakit ang ulo mo, hindi mo nasabi. So para masabi mo yon, para ma-relax ka, sa feeling mo relaxing sa akin, kung sasabihin ko to, bang! Nung sinabi mo, instead na magkaroon ng restoration, lalong nagka-wendang-wendang. May situation na ganon. Although tama yung point mo, pero bakit hindi mo magawang i-correct? Na-miss natin probably the status of someone, that person who committed mistakes, kung gaano ka-depressed yung kanyang situation. Na ang kailangan niya, kaya ang galing ni Paul eh. We need, sabi ni Paul, if you're spiritual, you need the spirit of gentleness to correct that person. If not, you will too will be tempted. Ang point ni Paul, yes, tama ka. Totoo yung sinasabi mo. Ang problema, nawala yung grace and love nung sabihin mo yon. Kaya, ang pag-aapapaalala, yung sinabi dito ni Paul na spirit of gentleness, this is the expression of love
and grace na tinanggap natin mula sa Panginoon. Gentleness doesn't mean that you're slow when speaking like me na minsan, alam mo, diba? Kung kilala mo niyo po ako, talagang mabagal magsalita. Halimbawa, ganyan. Hindi ganun ang gentleness, mga kapatid. Ha? Hindi dahil si pastor ang bagal magsalita, very gentle. No. Hindi po sa bagal ng salita ang gentleness. Kasi mayroong mabagal magsalita, papatayin kita. Tatamaan ka sa akin. Ang bagal nun, pero ang isip niya, humanda ka dahil may paglalagyan ka talaga. Hindi po sa bagal nakukuha ang tinatawag na spirit of gentleness. It's in the motive of the heart. The mindset. Naroon ba yung love ng Panginoong Jesus? If you will correct someone, mayroon bang grace and love doon sa part mo? Dahil kung hindi mo makikita yung grace and love, pause for a while muna. Kasi may tendency. Baka yung sinabi ni Paul na pati ikaw matukso. Ibig sabihin magkasala. Doon talaga magfo-fall. Yung inis na inis ka na, tapos hindi sumusunod sa'yo, ay talaga namang may paglalagyan yung tao makulit. O di ikaw na, ayaw mo sanang magkamali, nagkamali ka na rin, nakapagsalita ka na rin hindi maganda, kasi nung kinakausap mo, kung sumagot, siya pa yung matapang, siya na nga yung mali, siya pa yung akala. At then tendency, sasagot ka rin talaga ng, anong mangyayari? If there is no spirit of gentleness, and I believe ang point dito ni Paul, pag tinignan natin yung who you are spiritual, restores us a one in a spirit of gentleness. Ang pinapaunawa dito ni Apostle Paul is the right understanding in spirituality, which is life, sabi nga ng author ni John. At kung titingnan po natin, in a biblical point of view, pag pinag-uusapan po ng spirituality is this. Dito ko to titingnan. The biblical spirituality is a life that is patterned in Jesus Christ identity. Pag sinabi po natin na we are spiritual, dapat malinaw sa atin kung anong identity mayroon si Jesus sa buhay natin. Hindi ito yung klase ng spiritual na natutunan lang natin outside. Pag spiritual ka, dapat mapanalangin ka. Diba? Dapat lagi ka naroon sa tahimik na lugar. Yung hindi makabasag ng plato. Yung pag nagsalita, tapos sasabihin, very spiritual yan. Kasi tingnan mo naman. Tapos yung laging maamo yung mukha. Kasi feeling spiritual ang amo ng mukha. Yan, tama? Tingnan mo yan, ang amo-amo yan. Kaya spiritual. Pero kapag ka nakanti mo siya, may nasabi ka na hindi niya nagustuhan. Ay, nako. Magmamanifest yung real. Kung sino talaga. Bakit? Dahil hindi talaga po naiintindihan yung term na spirituality. Kung ang pangunawa sa spirituality ay pagiging matahimik lang or mapanalangin, alam niyo po, hindi ko sinasabing wag manalangin. Pero ang definition ng iba sa spirituality is basta prayerful ka. Pray ka lang ng pray. May problema, pray lang. Pray. Marami pong mapanalangin, pero hindi makita si Jesus. Sa buhay, sa decision, sa lumalabas sa bibig. So hindi po doon yung basis ng biblical spirituality. Kung naroon yung pagmamahal at grasya ng Panginoon, pag inilaki po natin yan, kaya nga sabi ko, spirituality is a life that is patterned in Jesus Christ. Anong identity mayroon si Jesus? So, wag na po nating tingnan yung buhay ng ibang tao. Tingnan natin yung buhay natin. Anong mayroon si Jesus na ginawa sa atin? Wag mo nang tingnan yung blessing ng iba ng blessing ng Lord sa ibang tao, sa atin na lang. Kung mayroon tayong Panginoong Jesus, at talagang malinaw sa isip at puso natin na, Lord, ikaw lang ang aking Panginoon. He will reveal to you who He really is. Yung pagmamahal na in-offer niya sa iyo, ipapaunawa niya yon.
yung grasya na inoffer niya sa'yo, ipapauna niya yun. So every time na tayo mananalangin, kahit simpleng word lang, Lord, nainis ako sa Kanya. Ang kausap mo si Lord. Hindi mo kausap yung tao na kinainisan mo. Alam mo, inis ako sa iyo eh. Dahil pag siya lang kinausap mo, maiinis din yan sa iyo. Ay, ano ngayon? O edi parehas na kayo ngayon na nagkainisan. Kaya kapag malinaw sa atin yung relasyon sa Panginoon, pag nainis ka sa isang tao o nainis ka sa situation o kanino man, ang lagi unang-una mong nalalapitan si Lord. Lord, matindi ito. Sama ng loob ko talaga, Panginoon. Please help me. At dito tayo ni Lord tuturuan. O anak, naalala mo, diba? I-remind sa atin ng Panginoon kung ano yung mga bagay na ginawa niya sa atin from the very beginning. And I hope and I pray na hindi natin makakalimutan yung love and grace ni Lord sa buhay natin. Paano ka pinatawad ng Diyos? Saan ka ni Lord kinuha nung panahon na ikaw ay may problema? Sino ang tumulong sa iyo nung walang-wala na talaga na nakakaintindi sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng mga pangailangan? Nung nananalangin ka at alam mo walang ibang pwede makatulong sa iyo, and suddenly mayroong dumating na alam mo hindi ito mangyayari kung walang pagkilos ang Diyos. Sino yung nagbigay sa iyo ng kalakasan every time na grabe yung problema mo sa asawa, sa magulang, sa anak, sa employer, finances, lahat na yata ng problema. Dumating ba yung point na na-feel mo sa one time na nasabi mo, salamat sa Diyos? Ano yung mga pagkakataon na ginawa sa iyo ng Panginoon? I believe doon tayo ni Lord i-remind eh. At pag na-realize natin yung love and grace na yun ng Panginoon, doon tayo ni Lord tuturuan, o anak, ganyan kita kamahal. Pinatawad kita sa lahat ng nangyari. Inintindi kita. Question. Kaya mo bang intindihin yung kinaiinisan mo? Ganon si Lord mangungusap sa atin eh. So pagka naintindihan na natin yung pangungusap at identity ni Jesus, that's the time masasabi mo, Lord, without you, I cannot do it. And that's the application of spirituality. Why? Because you are now doing what is patterned in Jesus. Identity. Hindi po mali na express mo yung galit mo. Hindi mali yan ha. Express your anger. But alam mo dapat yung limitation sa mga words na sasabihin mo. Hindi po tayo pinagbabawalang magalit. Express it. Pero alam mo kung saan yung limitation mo. Yung pagiging spirit, yung spirit of gentleness na sinasabi dito ni Paul, ito yung klase po ng kumbaga approach or whatever na malinaw sa iyo yung basis kung bakit mo sinasabi yon at ang main intention mo is to restore that person. Galit ka in a sense na hindi ka nag-agree. Pwede mo sabihin yun. Di ba? Kaya lang, depende na kung paano mo express yung galit minsan. Yung iba, pag nagalit, ay mayroong sound na kasama. Medyo matindi yung sound. Pag galit, bang! Di ba? May mga ganun eh. Yung iba naman, pag galit, medyo ang dating is, ganun lang. Depende nga kung paano mo in-express. Ang point lang ito, dapat malinaw yung basis mo sa mind and heart mo na, Lord, kaya ako gagawin to dahil tinuruan mo ako na magmahal. Mag-express ng tinatawag na grace. Mahalaga po yon. Dahil pag hindi natin nakita yon, baka po magkaroon tayo ng decision na pwede natin ipahamak. Kaya sabi ko, the right application of spirituality reveals the essence of Christianity. So kapag katama yung understanding natin sa spirituality, yung tinatawag po na essence of Christianity, magmamanifest yan eh. Hindi mo kinakailangan sabihin na I am a Christian. Ang sasabihin mo lang sa kanya is kung ano yung mga words na dapat na lumabas na maayos at doon marirealize ng tao, totoo. Totoong Kristiyano ka. That's the point eh.
Pansinin niyo po ito, general statement. Ang dami nagsasabing Kristiyano, pero hindi nakikita yung image ni Jesus. Yung identity ni Jesus. Mahalaga po ito na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon at mananampalataya sa Panginoon, be open to this truth in our lives, the word spirituality. Kasi hindi po yan pwedeng ihiwalay sa buhay Kristiyano. Every time we express love and grace, we live according to this spirituality based on a biblical basis of spirituality. Why? Because love and grace comes from God. And God is Spirit. Sino makakaturo sa atin about spirituality? God. So siya lang po. Kaya pag binalikan natin yung point ni Paul, ang sabi niya, go back to 2 Corinthians chapter 12. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. Look at this statement. Even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth. But look at in verse 6, I refrain so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Yung background niyan, pag mayroon pong tinatawag na, kung mayroon ako nung binabasa ko to, kung mayroon akong gustong tingnan na spiritual person dito sa binanggit ni Paul, ay yung tao na binabanggit niya dito, na nakarating ng third heaven, nakarating ng paradise, nakausap niya kung ano talaga ang ano ng God. Yan yung sinasabi ni Paul dyan na may kilala akong tao. Hindi niya sinabi kung sino yon. Pero malinaw sinusulat ni Paul na probably siya yung naka-experience nun. Kilala niya yung tao na yon. Pero hindi niya kailanman pinagmalaki. Ibig sabihin, kung ang pag-uusapan spiritual sa ganitong pananaw, malinaw kay Paul yung meaning at talagang essence ng spirituality. Para ma-experience mo yung divine being na talagang malinaw sa iyo, mayroon kang tawag na connection, very clear. So malinaw po kay Apostle Paul. Pero gusto ko na makita natin yung point dito ni Paul. Nung sinabi niya, even if I should choose to boast, I would not be a fool. Kahit na ako magmalaki, hindi ako pwedeng maging mangmang. Bakit? Because I would be speaking the truth. Alam ko yung sinasabi ko. Pero sabi niya, but I refrain. I refrain from this kind of probably reasoning or ipagmalaki kung anong mayroon siya. So yung boastful or yung pagiging proud na sinasabi dito ni Apostle Paul, it doesn't mean yung papunta na sa tinatawag na pagmamalaki na para bang, sa Tagalog kasi ang daming paggamit nung proud, di ba? Be proud. Halimbawa, di ba sa English, pagka sinabi mo sa kaibigan mo, sa anak mo, I am proud of you, anak. Di ba? Para bang masaya ka eh. Na-appreciate mo yung ginagawa ng tao. Proud ka sa kanya. Hindi ka nagmamalaki in a sense na nagiging mayabang. Di ba? Pero yung dating sa iba, kapag ka naring na proud ako sa kanya, yung iba, ini-interpret yun ng mali. Hindi naman yun yung meaning mo. Hindi mo naman sinabi na nagmamayabang ako. Di ba may mga Tagalog, ang yabang naman niya. Hindi naman pagmamayabang yun. Dito sa point ni Paul, gusto ko lang linawin mga kapatid. Ang point dito ni Paul is this. Pwede siyang maging boast. Pwede siyang magmayabang kasi wala namang mali sa ginawa niya eh. Sabi niya, I would not be a fool because I would be speaking the truth. Ito lang naman yung totoo eh. Pero hindi ko ginawa. Pansinin po natin, sabi niya, or because of this surpassingly great revelation. Marami na siyang nalaman. Pwede siya magmalaki. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, dito ni Paul binanggit yung term na conceited o yung excessive, kumbaga po ay being proud. Lumampas ka na doon sa limit na yung sa Tagalog, mayabang ka na talaga. Conceited, ito na yung kumbaga status ng puso na
wala ka ng sinisino. I was given, sabi ni Paul, a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. So dito ni Paul clarify, hindi niya kinakailangan na magmalaki. At para maiiwas siya ng Diyos, dun sa worst scenario, binigyan siya. Sabi ron ni Apostle Paul, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Ito yung event. Again, hindi nilinaw ni Paul kung anong klase itong thorn of the flesh na to. Pero hindi po again yan kasalanan. Hindi yan yung ginagawa ni Paul na nagkakasala siya 3 times na pinagpray niya sa Lord. No, hindi po kasalanan yung tinutukoy dito ni Paul. Ito'y isang klase ng status sa buhay niya or condition na gusto niyang, kumbaga, ay gawin ang isang bagay, pero limited yung kanyang ability and capability sa area na yon. Kaya ang sagot sa kanya ng Diyos, ng Panginoon, sabi sa kanya, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast, sabi ni Paul, all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may be rest on me. Malinaw po sa pangungusap ng Lord kay Paul, Pablo, wag mo nang nasain pa na gawin ang mga bagay na pwede namang gawin ng iba para sa iyo. Kaya binigyan siya ng tinatawag na thorn of the flesh. The messenger of Satan tormented him. Pag pinag-aralan po natin yung background niyan, so probably yung messenger na yung kasi pag ginamit po nila yung messenger of Satan at that time, probably niya yung tao na walang ginawa kundi magkaroon siya ng opposite reaction doon sa ginagawa ng isang believer. Ito yung either na sirain si Paul. Tao po yan, hindi po yan yung evil na para bang sa tingin natin ay merong sungay na gano'n na laging si Paul, tinatakot. Hindi po. Ito yung isang event sa buhay ni Apostle Paul na nangyayari sa kanya, at doon siya ngayon ni Lord tinutulungan na ma-overcome kung ano man yung nade-develop sa kanya inside him because of that torment. Diba? Talagang probably emotionally, sabi ng Bible scholar, probably yun yung sa kanyang pagiging malabo ang mata. Kasi nga, diba, nabulag siya. Ang daming study about this, but the point is, mayroon siyang tatag na torment in the flesh. Ibig sabihin, isang kahinaan na kinakailangan niya talaga ang Diyos. Humingi siya ng kalakasan, sabi ni Lord, no. My grace is sufficient for you. Probably ito isang klase ng kakayanan or ability. Tingnan po natin sa panahon natin ngayon. Alam naman po natin, malinaw sa atin sa study, even sa study po ng mga psychologists, mayroon talaga tayong tinatawag na strength and weakness. Mayroon kang expertise, mayroon ka rin namang weakness. Hindi lahat ng bagay kaya mong gawin. You need someone to help you. And that's weakness. Ngayon, pag humingi ka sa Diyos, Lord, palakasin mo ako kung nagagawa niya yun, Lord, tulungan mo rin ako magawa ko yun. Sabi ni Lord, hindi mo kailangan, anak, na gawin yun. Hindi ko ibibigay sa iyo. Bakit naman, Lord? Baka maging mayabang ka eh. Isipin mo sa sarili mo, kaya mo na lahat. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Yan po yung nature ng tao na ayaw ni Lord mangyari sa atin. Alam mo yung nature na yung DIY, do it yourself on your own. Pag kaya mo lahat at wala kang iisipin na maaasahan, may tendency, pag wala si Lord sa buhay ng tao, magiging conceited siya. Feeling niya, hindi kita kailangan, kaya kong gawin sa buhay ko to. Kasi lahat nagagawa naman niya talaga eh. Pero to, hindi naman lahat. Feeling lang niya yun. Yun ang problema. Kaya nung lumapit siya sa Panginoon, pinag-pray niya, hindi siya in-answer ng Panginoon. The same thing sa buhay po natin. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Yung grace ng Diyos sa atin, sapat na yon. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat masatisfied na po tayo ron. At yun ay i-relate natin sa
spirituality sa ating pamumuhay, kinakailangan na itong grasya at pagmamahal na ito ng Panginoon, malinaw po sa atin. That is why, sabi nga sa verse 10, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ganyan ni Apostle Paul naintindihan. Sa kabila ng kanyang kahinaan, nagawa pa rin niya na tanggapin ang kinin sa kanyang sarili. Kung ako man ay may kahinaan, when I am weak, then I am strong. Doon niya na-realize na ang pagkilos sa kanya ng Diyos ay hindi po naayon sa kanyang kagustuhan o sariling kalakasan. Maganda po makita rin natin to sa buhay natin. When we say spirituality, dapat malinaw sa atin, this is a kind of life that is patterned in Christ's identity. Don't forget this, mga kapatid. It is very, very related sa ating pong buhay Kristiyano sa pagmamahal at grasya ng Diyos na tinanggap natin. So every time tayo po halimbawa ay nag-exercise ng spirituality na tinatawag. Let me cite you an example. Kung tayo po, halimbawa, matagal na sa pananampalataya sa Panginoon, malinaw sa atin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, knowledgeable, we can explain halimbawa. I-guard natin yon kasi pwedeng mawala yung love and grace sa ibang area if we will apply certain knowledge or wisdom to a certain person. Pwedeng ma-miss yung love and grace ng Panginoon. Paano mangyayari yun? Halimbawa na lang, alam mo na halimbawa, 5 kayong nag-uusap. Alam mo na ikaw talaga yung mayroong alam. Malinaw sa iyo na among your group, ikaw yung mas maraming naintindihan. Ikaw yung mas maraming alam. At alam mo rin na isa talaga sa group, wala masyadong idea. Diba? May ganun eh. Ngayon, ito tayo ngayon, magbibigay ka halimbawa ng, tapos ito, kung sino wala pang masyadong idea, malimit magkamali. Ay kasi nga wala masyadong idea. Ay ano pa ba yung hahanapin mo? Pero nasa grupo kayo. Halimbawa, isang pamilya, may 3 kang anak, mag-asawa kayo. Alam mo na yung isang anak mo talagang ganun eh. Na kahit anong idea, iba si panganay, iba si bunso. Pero of course, ikaw yung pinakamagaling halimbawa. Dahil ikaw yung mami, para man sa'yo nang galing lahat. How you will balance the spirituality with love and grace? Diba? Kung alam mo malimit magkamali itong isa, balikan natin yung sinabi ni Paul, you who are spiritual, restore that person with the spirit of gentleness. Don't insist your knowledge. Ba't hindi mo ako gayahin? Nung ako'y maliit pa, itong ginagawa, ay maliit. Nung ikaw yun, iba siya sa'yo. Minsan ganun tayo mag-discipline nung iba na, alam mo, nung ako'y kagaya mong age, itong ginagawa ko na eh. Diba? Tapos, siya sisisihin mo dahil iba yung ginagawa niya. Come on, 20, 30 years yung gap nyo. Iba talaga yung lifestyle ngayon sa lifestyle before. Huwag mong insist, yung knowledge mo na nalaman mo 30 years ago, tapos i-apply mo sa generation ngayon. Kaya may tatawag na generation gap. Hindi magkaintindihan yung nanay at anak o yung magkaibigan na mayroong generation gap. Pero feeling mo ikaw talaga yung may alam. Sabihin na natin ikaw may alam. Talaga namang matalino ka eh. Sabihin na natin talaga, no question, ang galing mo talaga eh. But don't insist it. Na to the point, instead na makuha mo yung, kumbaga, alam mo yun, yung maayos yung situation, yung relationship, ikaw yung nagiging dahilan para lalo siyang mawala doon sa direction. Where is grace and love when you express when you say, I am spiritual than you?
because I know the Bible. From Genesis to Revelation, I know it. Listen to me. Hirap yung mga kapatid. Hindi pinag-uusapan ang knowledge. Hindi pinag-uusapan yung lalim ng alam natin pagdating sa spirituality. Ang pinag-uusapan, anong identity ni Jesus na ina-apply natin in that particular situation. Di ba? Alam mo na kailangan niya ng advice na marirestore siya. Huwag mo nang idiin. What's the point na ididi? Ikaw kasi, kaya kanya, talaga. Ay instead na ma-restore yung tao, instead na magbago at lalong nawala. Nakukuha niyo yung point, mga kapatid. Although tama yung gusto mong sabihin, kaya lang may mga bagay na you need to, instead of saying that, try to say it in other way. Hindi lahat ng, kagaya ni Paul, nakita ko talaga yung principle ni Paul eh. Pwede ako magmalaki, pwede akong gawin ng lahat, but I refrain. Nakita ko yung grasya ng Diyos. Sabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Nung makita ni Paul yung kahinaan niya before God, naramdaman niya yung kalakasan. Ano? Parang, ang hirap intindihin, no? When I am weak, then I am strong. Paul, ano bang gusto mong sabihin sa amin ngayon? Simple lang yung nakita ko doon sa, kumbaga po, gusto ni Paul na upo-unawa ganito eh. Pag inamin mo sa Diyos ang kahinaan mo, doon mo makikita ang kalakasan mo. Dahil hindi na ikaw ang kumikilos. At ang pag-amin ng kahinaan sa Diyos ay kalakasan. Dahil pag sinabi mo sa Diyos na, Lord, kaya ko yan. Parang sinabi mo, dyan ka lang, Lord. Kaya ko to. Parang nawawala si Jesus sa picture. That is wrong. Aminin natin, Lord, without you, hindi ko kaya. Mahina ako dito, Panginoon. Hindi ko to kaya, Panginoon. Then you will notice how the Lord will move. Ito yung point na even sa ating paglilingkod sa Panginoon, the same principle po yung gamitin natin. Pwede kang maggamit ng Panginoon sa bagay na kung saan ipinagkatiwala niya sa iyo. Kung magagawa mong aminin sa Kanya yung kahinaan mo before Him. Dahil hindi mo kinakailangang insist sa sarili mo yung bagay na hindi naman talaga sa iyo. The more na magiging matatag ka, pagka nakita mo sa buhay mo na yung ginagawa mo sa Panginoon ay yung talagang bagay na pinagkatiwala niya sa iyo. At amin mo na mahina ako dyan, iba ang gagamitin dyan ng Panginoon. Doon mo makikita yung kalakasan ng Diyos. I hope nakuha niyo po sa mga illustration na yon na kung sa tingin mo na mayroon ka talagang alam, ikaw yung tao na kahit saan tingnan, marami kang idea. That's good, ha? Hindi ko sinasabi na tigilan nyo. No. Mas lalo mo pang ipursu kung marami kang alam. Okay lang, gawin mo ng matuto ka ng matuto. But sa application po, patungkol or sa ibang tao, dun ka magiging maingat. Hindi mo dapat i-insist na ikaw yung maraming alam. Kung nakikita mo yung situation na yung tao, ang kailangan niya lang ay ang pagmamahal, pangunawa. Hindi niya kailangan yung knowledge mo, halimbawa. Pangunawa lang at pagmamahal. Yung grasya lang. Ganyan si Lord kumilos. Pag pinag-aralan po natin ang buhay ng Panginoon, paano niya ina-approach yung mga taong lumalapit sa Kanya? Pagmamahal lang eh. At yung pangunawa ang binibigay ng Panginoon. Kaya nasabi ko po, God's unmerited favor helps us realize that life matters because of Jesus, our Savior. Mahalaga po ang buhay sa Panginoon. Pag nakita natin yung grasya ng Diyos sa atin, marirealize natin na mahalaga tayo sa Kanya,
at mahalaga ang tao sa Kanya. Life matters because of Jesus our Savior. So when we are talking to someone na kinakailangan niya ng correction, restoration, dapat malinaw sa atin. We have that spirituality, you have that knowledge, coupled with love and grace. Pag pinagsama po natin yon, I believe we are on the right understanding of spirituality. And it will lead to life. It will produce life. It will develop a good relationship. Kasi naroon talaga yung identity ni Jesus. Kaya sabi ko po, the right application of spirituality reveals the essence of Christianity. So maganda na makita natin yan. Doon po sa question ko kanina, do you consider yourself God's guardians of His love and grace? Diba? So if we consider ourselves as His guardian of His love and grace, so what we should do, mga kapatid, let's offer it to other people. So my last advice, let's be mindful the importance of love and grace in all aspects of our lives. Lagay po natin sa isip natin, huwag po natin kalilimutan yung pagmamahal na tinanggap natin sa Diyos at yung grasya na tinanggap natin sa Panginoon ay makita sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang po sa pagliligtas. Lahat ng aspeto. The way we speak, the way we live, the way we correct people, anything, in all aspects of our lives. When you suggest something, can you imagine? Na-imagine nyo ba? Pag kayo nag-uusap with love and grace, although hindi minsan may iwasan yung argument, but if there's love and grace among you, ano sa palagay nyo ang magiging outcome? Or sabihin na natin, yung kausap mo, hindi mo kakitaan ng love and grace. Probably because hindi niya naintindihan kung sino ang Panginoong Jesus. Pero ikaw na nakakaunawa kung sino si Jesus, express it, then you will notice. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Para yung tao na nais ng Panginoon, na lumapit din sa Kanya, makaunawa ng pagmamahal ng Diyos, baka ikaw pa yung gamitin ng Lord para lumapit yung tao na yun sa Panginoon. Di ba? Wala pong imposible sa Panginoon pagka naramdaman ng tao ang pagmamahal niya, mahal ng Diyos. Through you, pwede ka magamit ng Panginoon. Dahil ganun po talaga ang nais ng Lord. We are His guardians of His love, grace. Kumusta po tayo, mga kapatid? Okay pa ba tayo? Diba? So, it is my prayer, mga kapatid. Bagamat marami tayong struggle sa buhay, pero malaki po ang magagawa ng Diyos sa atin kung hayaan lang natin na siya ay manguna sa ating buhay. Di ba? Malaki ang pwede niyang magawa at mapatunayan sa atin.